Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Alvina. Itong kwento ko ay naging karanasan mismo ng aking tatay na isang albularyo dito rin sa aming lugar. Noong mga panahong yon, malakas pa yung aking ama at may kasikatan rin sa aming baryo. Palibhasa kasi marami na siyang ginamot at nakakarating na rin siya sa iba't ibang mga bayan dito. Itong aking ibabahagi sa inyo ay isa sa mga hindi niya makakalimutang karanasan patungkol sa aswang. Noong mga panahong yon, mayroong ginagamot si tatay na isang matanda sa kabilang baryo namin. Ayon kasi sa mga haka-haka, ay kinukulam daw ito ng isang aswang na marunong din daw sa paggamit ng kapangyarihang itim. Dahil mag-isa lamang yung aking ama sa kanyang panggagamot, makailang araw na siyang nagpapabalik-balik sa kabilang baryo. Pahirapan kasi ang kanyang panggagamot, lalo pat hindi basta-basta ang kanyang kalaban. Araw ng Martes noon, dahil tutungo nga yung aking ama sa kabilang baryo para sa kanyang gagamutin, umaga pa lamang ay inihanda na niya ang kanyang mga gamit. Bago tuluyang umalis noon, inusisa pa siya ni nanay patungkol sa kanyang ginagamot. At sinabi naman ng aking ama na yun na raw marahil ang kanyang huling araw sa panggagamot doon sa nasabing matanda. Ayon pa rito, malapit nang magamot ang kung anumang iniinda ng matandang kanyang ginagamot. Bago tuluyang umalis, sinabihan pa si tatay ng aking ina na mag-iingat sa kanyang pag-uwi. Madalas kasing ginagabi itong si tatay dahil sa kanyang panggagamot. Matanda na raw kasi yung kanyang ginagamot, kaya hindi siya dapat mag-aksaya pa ng oras. Basta mag-ingat ka sa iyong pag-uwi ah. Mas mainam siguro kung dalhin mo na lamang yung itak mo. Baka mamaya may kung ano pang harang sa iyong daanan. Wika pa ni nanay noon. Hindi naman tumanggi si tatay dahil alam naman ito sa kanyang sarili kung ano talaga ang kanyang kalaban. Umalis si tatay at agad na dumiretso sa kabilang baryo. Nung naroroon na nga ito, sinimulan niya agad ang kanyang panggagamot. Dahil medyo may katigasan daw yung kumukulam doon sa kanyang ginagamot, ay lalo ngang nahirapan si tatay noon. Dahil doon, ang dapat sana'y hanggang alas 6 lamang nagamutan ay umabot raw ng mga alas 10 ng gabi. Walang nagawa si tatay dahil hindi naman daw niya basta-bastang may iwan yung matanda. At yun nga po, mga bandang alas 10 nga raw ng gabi ay nagsimulang maglakad si tatay. Dahil maliwanag naman yung buwan sa kanyang daan pauwi, hindi nga siya nahirapan sa pagbaybay ng kanyang daanan. Nang medyo nakakalayo na ito sa bahay ng kanyang ginamot, ay nakaramdam na raw siya ng kakaiba. Para raw kasing may mga matang nakamasid sa kanya ng mga oras na iyon. Habang naglalakad, hindi mapakali yung tatay ko. Dahil doon ay nagsimula na raw siyang mapadasal. Ang naisip kasi niya noon ay baka may mga taong galit sa kanya at bantayan siya at harangan sa kanyang daan. Dahil doon, inihanda na nga niya ang kanyang itak. Hinugot niya yon mula sa kanyang tagiliran at pagkatapos ay hinawakan yun ng mahigpit habang naglalakad. Walang ano-ano, may narinig siyang pagaspas ng pakpak sa ibabaw. Kaya tumingala nga yung tatay ko. Labis ang kanyang pagtataka ng mga sandaling yon. Dahil wala naman siyang napansing anino. Maliwanag naman kasi yung buwan ng gabing yon.
na talagang maliwanag rin sa kanyang daang nilalakaran. Kaya imposible raw na hindi niya mapansin yon. Hindi na sana papansinin pa ni tatay yung bagay na iyon. Subalit noong makarinig nga siya ng mahinang huni ng ibon, doon na nga siya nakaramdam ng kilabot. Sobrang tahimik kasi ng paligid. Kaya imposible na merong mag-iingay roon. Isa pa raw, sobrang init din ng kanyang pakiramdam. Naanimoy may kung anong pinapahiwatig. Ipinagpatuloy ng aking ama yung kanyang paglalakad. At hindi na nga nito pinansin pa ang kung ano mang nagpaparamdam sa kanya. At kapag pinatulan pa nga niya, ay maaantala pa ang kanyang pag-uwi. Ang ginawa ni tatay, umusal nga siya ng mahinang pangtigal po upang kahit papano ay panandali ang titigil yung nilalang sa pagsunod niya sa aking ama. Ipinagpatuloy nga ng aking ama ang kanyang paglalakad at hindi na pinansin pa ang kung anumang nagpaparamdam sa kanya. Alam niyang aswang yon. Napailing na lang si tatay at mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad. Makaraan ng mahigit 15 minutong paglalakad ay natatanaw na rin daw niya ang aming bahay. Dahil doon, kahit ano ay nakampante siya na hindi na nga siya nasundan pa ng aswang. Ibabalik na sana niya ang kanyang itak sa mismong taluban nito nang makarinig siya ng ingay sa kanyang unahan. Dahil doon, sinipat niya ng maigi yon. Kinuha rin niya ang kanyang flashlight upang maging klaro ang kanyang paningin sa unahan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita niya sa kanyang unahan ang isang matandang gumagapang. Nakabuhaghag raw yung buhok nito at parang mas mahaba ang mga braso at binti nito. Nagkaroon na nga ng kakaibang kutob si tatay sa kung anumang nilalang yon. Kaya tumigil siya sa kanyang paglalakad at hinintay mismo yung nilalang na makalapit sa kanya. Dahil nakayuko yung aswang na iyon at nakalugay nga yung buhagag nitong mga buhok, natakpan nito ang kanyang mukha. Rason para hindi yun makita ni tatay. Ilang sandali pa, iniangat ng gumagapang na babae yung kanyang ulo at namulagat yung mga mata ng aking ama nang makita niyang yung matandang gumagapang ay yung matanda ring kumukulam sa kanyang ginamot. Alam kaagad ni tatay kung ano yung pakay nito. Kilala niya po yun kaya sinigawan niya nga yun. Bakit mo ginawa sa matanda yung pangungulam? Wala ka bang awa? Tanong pangaraw ng aking ama. Ngumisi lamang yung aswang na iyon. At sa mga oras na iyon, tumutulo na raw yung kanyang laway. Kita ni tatay noon ang mga mata niya na mabalasik na nakatitig sa kanya. Dahil doon, inihanda nga ng aking ama ang kanyang sarili. Uusal na sana siya ng mga orasyon noon, subalit sa hindi niya inaasahan ay bigla raw siyang nilundagan ng aswang. Sinalubong yun ng aking ama ng pagtaga. Pero mabilis yung galaw ng nilalang at nabitawan ni tatay yung kanyang itak. Maging yung kanyang ilaw ay nabitawan niya rin. Nambuno nga silang dalawa at pilit na kinakalmot ng aswang si tatay at sinusubukang kagatin. Ngunit dahil pinipigilan siya ng aking ama at sinasalag ang kanyang mga pagkalmot gamit yung braso nito, ay hindi nga nito nagawang sugatan sa may bandang dibdib o leeg yung tatay ko. Habang nasa ganoong sitwasyon, nagpagulong-gulong silang dalawa. Sinasakal na nga ng aswang yung tatay ko noon, kaya lumaban siya rito. Sinakal din niya yung aswang.
At habang ginagawa niya iyon, ay umuusal siya ng mga orasyon. Dahil sa ginawa ng aking ama, natigilan nga yung aswang at tila napatulala. Dahil doon, nagawa ni tatay yung bumangon. Alam kasi niyang kapag hindi siya magiging mabilis sa kanyang paggalaw, tiyak na babalikan siya. Tiyak na babalikan siya ng aswang na mangkukulam. Pansin po kasi ni tatay noon na dahil siguro marunong din gumamit ng kapangyarihang itim yung aswang na ito, ay maalam din ito sa mga orasyon at hindi gaanong epektibo yung mga orasyong ginagawa ni tatay sa kanya. Saktong pagkatayo nga ni tatay noon, pagkuha niya ng kanyang itak, ay bumangon din daw yung aswang. Umangil yun at napatitig ng babala si kay tatay na parang sinusumpa ito. Subalit kahit papano, ay kampante siya na hindi siya maaano dahil sa kanyang mga proteksyon. Sa isang pagkisap ng mga mata ni tatay, muling lumundag yung aswang sa kanya. Nakabuka pa nga raw yung bibig nito na parang balak talaga niyang sagpangin yung tatay ko. Subalit hindi nagpadaig yung aking ama. Sinalubong niya sa pagtaga yung aswang at nagawa niya itong sugatan sa kanyang pisngi. Nagalit daw yung nilalang sa ginawa ng aking ama, kaya lalo pa raw yung naging mabangis. Halos dumoble yung kanyang liksi at muli niyang inatake yung tatay ko. Sa ikalawang pagkakataon ay nabuwal nga yung aking ama. Subalit hindi niya nabitawan yung kanyang itak. Nagmadali na noon yung aswang at sinubukan niya ulit na kagatin yung tatay ko. Napansin naman kaagad ni tatay yon, kaya nagawa nga niyang tagain rin agad yung aswang na iyon. Tinamaan daw ulit yon sa may kaliwang braso. Buong lakas raw yung pagtaga ng tatay ko, kaya medyo malalim rin yung naging sugat ng aswang na iyon. Natigilan yung nilalang at napatitig na lang ng mabala si kay tatay. Inakala nga ng aking ama na aalis na yon at lulubayan na siya nito. Ngunit ganoon na lamang yung sindak niya nang makita niya na unti-unting naging isang baboy ramo yung aswang na iyon. Alam na nga ni tatay kung ano yung susunod na mangyayari, kaya naghanda na ito. Pagkalipas ng ilang sandali, umigik yung baboy at sumugod sa aking ama. Mabuti na nga lang at naging alerto yung tatay ko noon. Bago makalayo yung nilalang, sinubukan pa sana niyang tagain yon. Subalit napakaliksi nga ng baboy at nakaiwas ito sa kung anumang plano ng tatay ko. Tumakbo sa hindi kalayuan yung baboy na yon hanggang sa nasa madilim na siyang bahagi. Nang mga sandaling yon, lalong kinabahan yung tatay ko sa kung anumang susunod na mangyayari. Napatitig siya sa unahan kung saan tumungo yung baboy na yon, at ganoon na lamang yung kanyang pagkagulat nang makita niyang patakbong lumalapit sa kanya yung nasabing nilalang. Sinubukan niyang atakihin yung tatay ko, kaya ipwinesto nga agad ng aking ama ang kanyang itak at tinansyang magagawa niyang tagain yung nilalang. At sa kabutihang palad ay nahagip nga ng kanyang itak ang leeg ng baboy at nagawa niya itong sugatan. Umigik yung baboy ng malakas at bahagyang bumagal yung galaw nito. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon yung aking ama. Nalapitan yon at nagawa niyang dumugin yon sa kanyang likuran. Habang nakasakay sa likod ng aswang na nag-aanyong baboy, pinilit niyang ilapit yung kanyang itak sa leeg nito. Subalit dahil nagsimula nang magpumiglas yung baboy na iyon, ay nabitawan ni tatay ulit ang kanyang itak. Wala nang maisip yung aking ama ng mga panahong yon, dahil hindi rin naman
tumatalab yung kanyang mga orasyon. Kaya ang ginawa niya ay hinanap niya yung sugat ng baboy na yon at idiniin niya ang kanyang kamay sa mga sugat. Nang makapanga niya yon, pilit niyang kinalikot yon. Umigik lalo yung baboy dahil marahil sa sakit na kanyang naramdaman. Nagwala po yun kaya kumapit nga ng mahigpit yung tatay ko doon sa hayop. Subalit dahil madulas nga yung katawan nito, hindi tumagal yung aking ama sa kanyang ginagawa. Nahulog nga yung aking ama at halos muntikan na nga siyang maapakan ng aswang na iyon. Mabuti na nga lang at nagawa niyang gumulong para makaiwas. Nang makalampas na nga yung aswang, bumangon kaagad yung tatay ko at sinubukan niyang umusal ng malakas na orasyon para sa aswang na iyon. At makaraan nga yung ilang sandali, nagwala raw yung baboy na iyon. Tumakbo raw ito ng tumakbo na parang walang patutunguhan. At makaraan nga yung ilang sandali, sinigawan ni tatay yung aswang na iyon. Hindi ba't mangkukulam ka? Bakit hindi mo gamitin yung kakayahan mo? At nang matigil na yan, sigaw raw ni tatay noon. At matapos sabihin yun ng aking ama, napalingon sa kanya yung aswang at inakala nga ni tatay na baka bubuelta sa kanya yung aswang para gamitin rin yung kanyang kakayahan sa kapangyarihang itim. Pero tila nanigas daw yon sa kanyang pwesto. Dahil napako nga sa kanyang kinatatayuan yung aswang, lalapitan sana siya ni tatay. Pero bigla ang may kung anong init na naramdaman yung aking ama. Dahil doon, sa halip na magpatuloy, ay tumigil siya at pinakiramdaman yung nilalang na iyon. Lumipas nga yung mga mahigit 2 minuto at unti-unting bumalik sa pagiging tao yung nilalang na iyon. Naisip ni tatay noon na baka hindi na nga kinaya ng aswang yung malalakas na buhay na salita na kanyang ginamit. Ipinako ng aking ama ang kanyang paningin roon at ganoon na lamang yung gulat nito dahil kita niya yung mukha ng matanda at kilala niya iyon. Yun daw talaga yung kilalang mangkukulam sa kanila. Nang mapalingon yun sa kanya, kita ni tatay na mabalasik na nakatitig sa kanya yung matanda. Pansin din niya na umuusal din yun ng kung anumang dasal, kaya kinontra nga niya iyon. Nag-orasyon nga rin yung aking ama upang pangontra doon. At nang gawin nga niya iyon, ay biglang naging kalmado yung matanda. Tumigil ito sa kanyang ginagawa at napayuko na lamang siya ng mga sandaling yon. Na parang sumuko na nga ito sa kanyang ginagawa. Dahil nanatili pa rin doon yung matanda, nagwika ulit sa kanya yung aking ama. Itigil mo na yung ginagawa mo sa matandang ginagamot ko. Baka darating yung panahon at doble-doble pa yung babalik sa'yo. Umuwi ka na rin. At maiging umalis na sa lugar na ito. Huwag mo na ring tangking ulitin pa yung panghaharang sa akin. Tiyak na malalaman ng lahat ng mga tao na isa kang aswang. Wika nga raw ng tatay ko noon. At matapos ngang sabihin ng aking ama yung mga katagang yon, nanginig yung katawan ng matanda. Napatitig siya kay tatay pero hindi na mata sa mata. Umiiwas kasi ito ng tingin. Makaraan nga yung ilang sandali ay nagsimula na itong maglakad patungo doon sa masukal na bahagi ng lugar. Nakarinig na lamang noon ng pagaspas ng pakpak yung tatay ko. Pinagpag niya ang alikabok na nasa kanyang damit. Dinampot yung kanyang nabitawan at nagpa siyang umuwi na sa aming bahay. Pagkarating niya ay bumungad kaagad yung mga tanong ng nanay ko. Inusisa nito yung aking ama at hindi naman naglihim yung tatay ko. Ikuwento niya ang nangyari at ganoon na lamang yung pangingilabot ng nanay ko. Sinabi pa nga ni nanay noon na puntahan na nga ni tatay kinabukasan yung matanda at kumprontahin patungkol sa ginawa nito.
Subalit napailing na lamang si tatay. Sinabi niyang hindi naman daw magtatagal yung aswang dahil sa kanilang naging sagupaan. Tama nga yung tatay ko dahil kinabukasan rin po noon ay nilisan ng araw ng matanda yung kanilang baryo. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.